Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of Hello ECU. Conversations that matter. Real talk. Philippine Standard Time, it's 5 minutes after 3 in the afternoon. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, Iloilo, and hello, ECU. Thank you once again for joining us for another exciting episode of our Hello, ECU. And this is Real Talk. Sa gihapon upod nyo, sa kahanginan ng inyong partner, this is Heinz. Ginauptan kita sa gihapon sa atong presidente, no? Si Dr. Gabriel M. Salistri Jr. para sa isa ka oras sa mga importanteng tupiko nga dapat ninyong mabalaan. So sa mga nagpapabati sa aton sa subong, no, magandang hapon po. Medyo nananagalog tayo ngayon kasi may kasama tayong mamaya na imports, no, from somewhere in Luzon. So ngayon pa lang medyo nagpa-practice na tayo. Anyway, in a while we will be joined as well by our PICO coordinator from the College of Education who will be giving us some updates regarding sa natapos iyang College of Education days, no? That was last week. For the last days, no, we are celebrating our days per colleges. So ang natapos na subong is actually that of the College of Education. So pangayuan tas ang update dugay-dugay ang aton niyang coordinator from the College of Education na si Sir John Rex Osano. I just would like to check on the line, may basiara na sa linya ang aton nga upod. But in the meantime, we would like to invite all of you, no, while waiting for our updates, to please join us right here in our Hello ECU Real Talk in the next 1 hour by joining and by commenting any questions or greetings even sa aton niyang mga comment sections sa respective pages sang 585 DYLL Radyo Pilipinas Iloilo and of course to ISAT University Facebook page sa aton niyang Public Information Office Facebook page. Wala pa sa gihapon ng aton nga updates. But in the meantime, ano ba lang aton nga pagatutukan in the next 1 hour? I know that this is actually due to public demand. Madamo gid sang mga messages nga na-receive ang aton nga pamunuan, no, diri sa ISAT University para istoryahan ang isa sa mga pinakabag-o nga offering sang ISAT University sa subong iya nga opening which would be on August 2026, no? Inayang Bachelor of Science in Meteorology. Medyo it's a mouthful to pronounce, but it's Bachelor of Science in Meteorology. That will be offered by first SEM this year, 2026 to 2027. So, madamo kita sa mga question mga kabiyanan, no, kung ano ba lang kinanglanon natin ng may balaan. Una, sa mga interesado ba lang mag-join, ano ba lang mga requirements na kinanglanon ninyo para makasulod ka mo sa siniyang klase ng programa. Pangadua, dapat naman lang taon kung anong mga competencies, no, nga kinahanglanon sang isa ka estudyante or sang would-be applicant para makasulod iya sa programa sang aton yang nga program, no, sa sininga program. Pero hambalot na lang, no, ongoing na ini ang aton nga pagbaton sa mga applications. In fact, if I remember it well, may mga 100 plus na kita sininga nga aplikante. So ginalantaw ta subong as mentioned by our university president last time, that we will be at least having one section, no, for our BS Meteorology program offering. For August, that's going to be the first SEM of 2026-2027. So, madamo pa kita sa mga palamangkutano, no, including dira kung sa diin bala makadto or ano bala ang tracks sa aton nga mga graduates sa programa nga ina. Pag umpisa nila since first year and after they graduate, sa ilaya nga fourth year. Sa diin sila pwede kakadto. Kaya ting usual nga notion, mga kabiyanan,
Ang kantuan mo lang is going to be on the weather ano pa tawag sina, the weather forecaster do amo sina no. So lantaw naton no kay may inimbita kita diri nga mga core faculties ang BS Meteorology program para tagaan kita sang kasanag no sa siniya nga klase sang programa kung ano gid man kagdiin gid man ang posible nga kantuan sang aton nga mga estudyante. I think we have on the line our PICO coordinator Sir John Rex Susano to give us some updates regarding as natabo kag natapos nga College of Education Days. Can we have via Zoom ang aton nga upod? Sir John Rex, mayong hapon. Sir, may nga hapon, sir. Kagsatan na natin yung mga tagpalamati subong hapon. It's great to be here in this afternoon program. Thank you, Sir John Rex, for joining us. Ang una namon nga pamangkot, kamusta ang celebrations ng College of Education Days natin? Sige, sir. So, nagligad nga Pebrero 12 to 14, naghiwat ang College of Education sa pupanguna sang Educators Guild sang College of Education Days nga may tema nga paghugpong sang abilidad, igniting skills, strengthening camaraderie towards excellence in teacher education. Kung sa diin, 4 ka elemento ang nagtilawas sang 4 ka department, ang BEd Council, ang BSEd Council, ang TETED Council, kag ang Laboratory School Council. So nagpasundayag sila Sir Hines ang ilang abilidad sa pagugpong para sa isa ka misyon no nga mangin kampiyon sa sining nga tion. Sang saan o ginagani na tabo, Sir John, ang aton nga inclusive dates sang sila nga celebration? Kang Pebrero 12, sir. February 12 to 14, 2026. Sige, sir, go ahead. So, napasundaya nga apat ka mga departamento sa naglain-lain ng mga activities like sports and esports, literary musical contest, quiz bee, no? So, napakita gid ang mga lain-lain nga abilidad sa aton nga mga estudyante. Okay. Sino, sir, ang nagdaogya sa sining nga tuig, Sir John? May, So, sige, go ahead, sir. So, for 4 consecutive years, sir, ang Technical Teacher Education Council ang nangin kampiyon. So, 4 na katuig na sila ang kampiyon. Pero in a matter of 2 points, kay 2 points lang ilaban sa aton nga mga manghod sa Laboratory School Student Council. No? So, ang Lab School, Paskog man, nagabato gid sa ilang mga minaintrahan. Oh, that's a good thing, no? Nga nagalagas ang aton nga mga manghod. Manghod ang term ng gamit, no? that's good, that's good. So what are we expecting more, no, from the College of Education, Sir John? Ano ba So, gid ang mga ginabantayan naton? So in preparation of the upcoming activities ng university, the College of Education will most likely prepare, no, and compete in all of the activities Mr. and Miss Isatu, literary musical contest sa sports. So I believe nga hindi man magpaperde ang mga manunudlo naton subong mga pre-service teachers. That's good. Actually, may isa ako nga gusto i-plug dire kay I don't know, no. Sige pa ba ang aton nga Zumba diraya sa College of Education? Bala mo sa mga nagapamati sa aton, ang masadya sini kay hindi lang niya puro tuon, no. May ara gid niya nga panahon nga para sa estudyante kag sa mga upod naton nga mga faculty nga pwede sila makapuro pabalhas, no, paagi sa pagsaot iya sang Zumba, no. Ano may schedule ba na, Sir John, sa College of Education? So far, ang Zumba is a project of the Educators Guild. Wherein every Wednesday, kada hapon, Sir Hines, no, ginaimbitaran ng tanan, every Wednesday 4 p.m. no. So maybe after this program, no, pidigid ka malapit sa aton nga N building, no, kay magahiwat naman kita sang Zumba karon sa hapon alas 4. Kahit ni invite ang ato di mga kopdalin sa Radyo Pilipinas basi gusto nila mag-join bala. Kasi mo gusto magpabalhas that, sir, no, and sa aton nga mga Bala mo last time to. no? Yes, so last time to si Sir Paul sa basketball pwede sila ka-join basi may mga ari di kita nga mga upod nga pwede maka-join sa aton sa Zumba, na magpabalhas sa Piligid, Zumba. sir, Kaya every week, sir, may naga-lead nga mga set of students, no? So different group of students like BEd nga may specific section. So Okay. piligid ka pabalhas, sir. Okay, salamat sa liwat, our PICO coordinator from the College of Education, Sir John Rex Susano. Thank you, sir. See you again next time. Thank you, sir. Thank you very much. Philippine Standard Time, it's 13 minutes after 3 in the afternoon. Diri sa gihapon sa aton Real Talk program. Kaupod siyempre pa si Hines, ang atong nga presidente, si Sir Gab. Sa pagbalik naton, pagatagaan naton sa tiyempo ang aton nga mag-iimbita ng mga core faculty from the College of Arts and Sciences under the BS in Meteorology program.
para taga-kiniyas ang sabat sa atong mga palamangkotanon. So if you have your questions, now is the perfect time nga i-send nyo na sa aton yung mga comment section diri sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo kag sa aton yung Facebook page sa ISAT University. Again, check your time. It's 14 minutes after 3. Magabalik ang inyong paboritong programa, your Wednesday Habit, right here on 585 DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ISAT-U Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon, Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISAT-U President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ISAT-U may global collaboration sa international advancements. Kag sa Tagsa ka Bernes, kanta si Miss Gida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Nabudlayan ka bala mangita ang sang venue para sa inyo event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building kag pangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Real Talk. Philippine Standard Time, it's 17 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik na syempre pa ang aton nga Wednesday Habit. This is Real Talk right here on 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Kaya syempre pa, just like what I've said earlier, ginimbita naton ang aton core faculty members sa aton nga bago nga programa diri sa ISAT University, ang aton nga BS Meteorology or Bachelor of Science in Meteorology. I'd like to welcome on the floor diri sa studio ng aton nga mga gwapuhon nga bisita. We have Sir Jerome Azul, Sir Azul, and of course we also have si Sir Erwin Molina, no? Siya subong ang aton nga coordinator for our meteorology program. Sir, can you please give us a short background sa aton nga ginhalinan and then the discipline that we have sa Bachelor of Science in Meteorology. Sige sir, go ahead. Hello to all. Maayong hapon sa tanan. No? I'm Jerome Azul. No, I am not
originally from here, sa Iloilo. So, I am actually a Bicolano. Oh. So, taga Bicol ako. So, ayun, because of this program na i-offer nga dito sa Iloilo, napunta ako dito. So, I actually have a degree in atmospheric science. Atmosphere science. Yun yung pinaka-background ko. So, yun. Pangalan pa lang, parang hirap nun Atmosphere. Atmospheric science, oo. Titingnan natin mamaya yan. Sige, sir. How about Sir Erwin? Hello, good afternoon sa lahat. Ako naman si Erwin Molina, Program Coordinator ng BS Meteorology. Ako naman ay galing sa Ilocos Sur. Okay, so finisher ng meteorology naman. Magkakilala na ba kayo, sir? Or dito lang kayo nagkakilala sa isa't Dito lang university? kami nagkakilala. Dito lang. So, magkaiba kami ng school na pinanggalingan. Sige, sir. Sabihin natin yung school natin, sir. It's okay. Okay, so ako ay from Ateneo. And then, siya from UP. Sa UP Diliman. So we have from Ateneo and from UP. No? Ngayon, dito na sila sa ISAT University. And they actually serve as the core faculty members para sa programa nating BS in Meteorology. Sinabi ng president natin kanina, Sir Gab, no? If I remember it well, that we were inviting faculty members na may discipline na kailangan natin, no, in compliance to our CMO para maging mas competent, no, yung ating core faculty sa pagtuturo, syempre pa, mga Sir Erwin and Sir Jerome, nung pinakabago nating programa, which is the Bachelor of Science in Meteorology. Now, before we proceed further sa mga questions natin, alam ko may mga yung mga nakikinig sa atin ngayon na maraming mga questions yan, no? Yeah. Please don't forget, you can send your questions para pwede nating ipasagot sa ating mga bisita ngayong hapon. Yung ating pong comment section bukas dito ho sa 585 DYLL Radio Pilipinas Iloilo Facebook page, or you could also send your questions, ladies and gentlemen, dun ho sa ating ISAT University Public Information Office, yung comment section natin doon, which is actually airing live yung programang ito, no? Hello ISATU, Real Talk, right at this time, no? From 3 to 4 p.m. Okay, tanungin muna natin yung mga medyo gustong itanong. From Luzon, if I remember it well, Bicol. Okay, so, sir, what actually prompted you na pumasok dito? Yung isang mga question na tingin ko pinaka-valid at this point in time. Mga single pa ba yung mga sirs natin ngayon? Okay. Sige. So, doon sa reason, no? Pinaka-reason na I moved here in Iloilo. It's actually like quite an accident for me, no? Na-meet ko lang yung isang professor na taga dito sa ISAT sa isang conference. Nagkausap lang kami over lunch. Then he told me na, baka gusto mo pumunta ng Iloilo, ganon-ganon. So, it started there. No? So, parang, so I decided na, sige, maybe it's why like not? A challenge. And Iloilo is like a very good city, no? It's a city of love. So, baka dito na rin ako makatagpo. type na mga kasama natin yan. dito na rin ako makatagpo, no? So, yeah, ng love. So, yun. This is a city of love for nothing, just in case, no? So, baka. Aside sa program, no? Baka merong makatagpo yung ating bisita, si Sir Jerome, dito sa City of Love. Okay. Sir, how about you, Sir Erwin? Ako naman, sir. Well, it's a choice naman na lumipat ako dito. Well, actually, nung first call for applicants, well, inignore ko yon. Then, there comes ng second time na call for another, or wala pa silang nahanap. Siguro, pwede na ako mag-apply dito. And it's my, opportunity kasi yung partner ko is taga dito sa Iloilo. So, madali lang sa akin mag-adjust dito sa province. That's nice. Kaya pala sinabi ni Sir Erwin kanina, Sir Jerome, single but not available. May reason na siya, ako wala pa eh. You are going to find your reason. You're going to find your reason more. Anyway, Sir Jerome, may mga questions dira sa inyo, mga kabyanan, please don't forget, you can send your questions sa aton yung mga bisita or sa atong program. Kabalogi kita, kadamo ka mo sa mga questions, no? So we're going to be asking more of that later on sa pagbalik syempre pa sa aton Real Talk, diriya sa DYLL 585 Radyo Pilipinas Iloilo, Philippine Standard Time. It's 23 minutes after 3 in the afternoon.
stress na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon, Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sa diin ng ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Biyernes, kanta si Miss Dida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired, and connected. Attention, ESAT University graduating students. The ESAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabudlayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation na nahaptang sa second floor sa Student Services Building. Kag pangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190, local 292. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ECFU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ECFU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ECFU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Real Talk. Philippine Standard Time, it's 27 minutes after 3 in the afternoon. Sa gihapon, nagabalik ang inyong partner on air, diri sa kahanginan. This is Science, ginaupdan sa gihapon sa aton niyang presidente sa Iloilo Science and Technology University, si Dr. Gabriel M. Salistri Jr. Gabalik kita sa aton nga segment, no? Just like what we've said earlier, sa mga may palamangkutanon, inina ang inyong nga tiyempo nga pwede niyo mapadala ang inyong mga questions sa aton respective social media pages sa Radyo Pilipinas kag sa ESAT University. Now, I think the most fitting, no, nga pamangkot sa aton yung mga bisita subong still with Sir Erwin and Sir Jerome is that what's the value of offering ang Bachelor of Science in Meteorology, especially now that you are here, no, sa Western Visayas na setting diriya sa ESAT University. Sirs? Oh yeah, so that is a good point, no, sir? Kasi we all know, no, ang Pilipinas pa lang, simula tayo sa Pilipinas, no? Philippines is like the number one at risk country in the whole world.
So doon pa lang makikita na natin na very valuable tong BS Metro natin. Recently, ang dami nating na-experience na mga bagyo, no? And it's not just like the typhoons. Makikita mo rin na even yung mga afternoon thunderstorms, grabe yung epekto niya sa atin. Especially, yun yung napapansin ko dito sa city, no? Daming flooding and all. So I think offering this program will really help us enlighten kung ano ang pwede natin magawa in terms of like all of these natural hazards that are happening in our city. I mean, not only in the city kasi this is actually the first BS Metro program that will be offered in Panay region, no? So, ang laki-laki ng... I think not only in Panay Island, but I think in Western Visayas. In Western Visayas, Sir Jerome. So, yun. So, ang ganda kasi kailangan natin malaman kung ano yung mga like, 'di ba, in theory, like kailangan natin maintindihan paano nabumuo yung bagyo, yung mga ganung bagay, 'di ba? Para kasi there will be an appreciation, I guess, sa isang bagay kapag alam mo siya. So I think that is one of the beauty of this program kapag nalaman ng mga bata na kung ano ang nangyayari, so they will have an appreciation to it. In your assessment, sirs, no, meron ba tayong would this complement yung status quo natin when it comes to that, no? People are more aware and learned when it comes to the weather, to disasters, and so on and so forth. In the context ng Iloilo City, sa sinabi mo, Sir Jerome. Would this complement yung status quo natin, especially no sa mga those who are involved really sa mga disaster and so on and so forth? Yeah, I guess oo, no? Kasi actually minsan nag-uusap kami, I also have like a talk with the CRR City Disaster Risk Reduction Office, no? Madalas medyo nag-uusap kami and they actually lack of people na talagang makakatulong sa kanila. I think if I remember it correctly, sa ngayon parang isang meteorologist yung nandoon sa office nila. So that's why the more na makaproduce tayo ng mga tao who are like expert or kids who are like expert to this, the more na alam mo yun, I mean in the future makikita natin na it's not only in the city but also the different municipalities in the western regions na eventually yun yung gusto natin eh. So I think the offering now of BS Meteorology program is very timely and relevant doon sa sa mga nangyayari sa atin, subong. So ibig sabihin yan Sir Erwin, Sir Jerome, hindi lang to syempre new offering, but this is also going to help out yung probinsya, yung region natin pagdating sa mga taong competent enough to help out, especially sa mga panahon ng bagyo. Anyway, pag-uusapan natin yung mamaya kung ano yung mga tracks. I think we have a question on that later on na pinadala sa atin. But in the meantime, we know and we would like to highlight yung value, Sir Jerome, Sir Erwin, pagdating naman sa Kwanser, pagdating naman sa, kasi yung usual na question is, what's gonna, I mean, ano ba tawag sa graduate ng BS Metro? Yung sinabi ni Sir Jerome, meteorologist. Diba? So, pagka-graduate nyo, merong board exam, tama ba, sir? Sa ngayon, wala pa. So, pagka-graduate nila, tawag sa inyo, mga meteorologist. Masyadong ano? Wow! Parang gusto ko sanang pumasok, kaya parang hindi na pwede. Sige. May mga question din, are we ready so far as, do you think, what do we have in ISAT University, sirs? I know you've been here already. Marami na kayong nakausap, you've been immersed to the processes and all. Tingin nyo, sir, how ready are we, especially in offering the same? Kasi eto na August na yung offering natin ng BS Meteorology. Yes, sir. Actually, I guess ready na tayo. Kasi yung nga din yung purpose namin dito, bakit kami na-hire, is to complement yung need for faculty and yung facilities, including equipment, is thankfully sa tulong ng administration is pinoprovide naman yung funding for equipment. Pati na din yung laboratory room. So yung programa natin, we have the complement already nung laboratory tsaka yung equipment. Tama ba, sir? Yun yung pag-take natin doon sa sinabi mo.
Yes, sir. Kasi once na nandyan na yung mga students, kailangan nila ma-engage with this equipment, especially sa ginagamit sa weather forecasting, sa pag-asa. And not only that, pati yung mga computers na kailangan nila for weather forecasting, and not only that for GIS. So isang pathway na pwede for graduates is GIS technician, and I guess that is very interesting sa and it can be applied to any agency, lalo na for example sa DENR, kailangan nila doon mga GIS technicians. Oo, tama. So I guess in terms of readiness, ISAT-U is very ready, and we are actually excited to offer the program by August. Kami rin. I believe yung mga nakikinig sa atin ngayon at naka-monitor via social media pages are also excited. Pero sir, eto pa. Magagamit natin yung facility natin dun sa may ISAT-U Dumangas, tama ba? Meron tayo dong parang ground, we have this... Yeah, meron. Yung I think this is the Quago. Yes, the sir. Quago. I think magagamit natin, sir, kasi we visited once doon para tignan yung facility. Actually, it's more of like a remote sensing laboratory. When we say remote sensing, ito yung kinukuha natin ang mga images galing sa satellite. So, lahat ng images sa satellite kinukuha para iproseso. So tayo, I mean, as a student of meteorology, may experience nila yon, yung how to process all of these satellite images para magkaroon tayo ng significant outputs for that. So one of the most exciting things sa program na to is to actually gather all of the satellite images, So I think magagamit natin yun, sir, kasi malaking facility yun actually. So very helpful sa program and natin. we have to say thank you to DOST at saka yung sa LGU ng I think Dumangas, and of course our ISAT-U Dumangas campus for making it happen. Na meron tayong Quago dun sa may ISAT-U Dumangas. Alright. Anyway, for those who still have questions, again, I'd like to plug, please don't forget to send your questions through our comment section right here on 585 Radyo Pilipinas Iloilo and in our ISAT University Public Information Office Facebook pages. Pwede hong bigyan ho namin kayo ng pagkakataon mamaya. Basahin ho natin yung mga tanong nyo, yung mga questions nyo sa ating mga gwapong sirs, sa BS Meteorology program ng ISAT University. Magbabalik ko kami with more of our questions. Pag-uusapan natin ano ba yung mga requirements ng mga applicants na we are looking at. At syempre pa, ano ba yung mga specific tracks na mention ni Sir Erwin just a while ago. Isa yun yung mga pagiging GIS technician. Pero alam ko marami pa. Alam ko marami pang pwedeng pasukan. Kahit siguro LGU, pwede nilang pasukan mamaya. Anyway, we're going to be talking more of that, ladies and gentlemen, dito pa rin sa Hello ISAT-U Real Talk. Philippine Standard Time, it's 36 minutes after 3 in the afternoon. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAT-U Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISAT-U sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISAT-U uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAT-U Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISAT-U sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISAT-U uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Nabudlayan ka bala mangita sang venue para sa inyo event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sang venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation
nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building. Kag pangitaalang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190, local 292. Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon, Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovette Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhisa. Study Break, ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Biyernes, kanta si Miss Dida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Real Talk. Philippine Standard Time, it's 40 minutes after 3 in the afternoon. You're still locked on sa ato nga programa. This is Hello ECFU Real Talk. Sa gihapon, ginaupdan kita sa ato nga mga BS Meteorology teachers or professors. We have Sir Erwin, the Meteorology Coordinator, and of course Sir Jerome, nga padayon sa gihapon nagalantaw sang meaning sang City of Love. Diriya Okay, anyway, let's proceed to the questions. Ito, alam ko, ito talaga yung isa sa mga questions na gustong itanong. Sir, ano ba yung estudyante na we are trying to figure? Ano ba yung mga competencies, no, ng isang estudyante na posibleng pumasok sa BS Meteorology program? So, ang preferable na mas pinipili for BS Meteorology is preferably STEM graduates. But we do not neglect naman the skills and talents of the other strands. Kaya everyone is welcome. Pero mas advantage if coming from the STEM. So a student taking the BS Meteorology is prepared, especially intellectually or in terms of mathematical skills. Dahil kailangan yan for in the atmosphere, hindi lang tayo naghuhula kung anong nangyayari. Equations, lahat yan naka-equip na sa atmosphere natin. And ang gagawin natin is just to quantify yung equation na yon in our atmosphere. So, Physics. No? physics, well, physics, mathematics, kailangan yan. Background in physics and mathematics. So, those are important. Now, in terms of the curriculum. Sige sir, go ahead. So, yung curriculum sa BS Met is, 4 years siya, 154 units. So, basically sa first and second year, you will learn the fundamentals, physics, calculus, computer programming, and then eventually by around second year to higher years na, you will be involved into major subjects. And then, meron din tayong OJT during the mid-year ng third year. So, that pertains to the curriculum of the program. Ito kasi yung programa na, sabihin na natin, no? Isa ito sa mga programa na pagka-graduate mo and when you become a meteorologist, kung saan ka mang opisina or sector na makapasok, talagang yung sasabihin mo, yung interpretation mo, yung reading mo, tama ba sir? Talagang may implication na malaki. May impact, kumbaga. So, I think
yung estudyante na mention ni Sir Erwin, ano, di naman siguro kinakailangan talagang genius ka pagdating sa mathematics or sa physics. Tama ba? Yes. Tama ba, sir? Yes, sir. To add to that, sir, Yes, sir, no, go ahead. kasi may mga students ako na nami-meet na they're not part of the STEM, no? Sa ibang strand sila. Pero yung ano nila, yung pagkasabik nila doon sa BS Meteorology, yung passion nila for that just because meron silang mga experience in life na talagang naka-experience sila ng ganitong disaster, naka-experience ng ganun. So that motivates them to pursue this kind of program. So yung mga ganon, yung passion and like the motivation, hindi rin natin po pwedeng i-neglect agad yon, di ba? So, kasi the kids can really learn. It's just advantageous na meron ka ng prior knowledge doon sa math and physics mo. Tama. So, yun po yung real talk, ano? You have to have prior knowledge. At least, no, you are leading towards those disciplines, Yes. siguro, no? Para, at least, no, ideally, yun yung mga elemento na pwede mong, that you can have, that an applicant should have, para at least makapasok po sa ating programa dito sa BS Meteorology. Alright, so isa pa, pag-usapan din natin, isa ito sa mga questions. Saan ho ba pwedeng pumasok ng trabaho or what would be the tracks, no, ng mga graduates ng BS Meteorology? Sir Erwin, Sir Jerome? Yeah, so sabi nga according kay Erwin kanina, no, na mention niya na aside from being a meteorologist, no, kasi etong program na to, it actually encompasses a lot of subjects na pwede mong maging skill sets, no. Aside from being a meteorologist, pwede ka rin maging hydrologist. Pinag-aaralan rin naman yung hydrology dito, no. Ako, tulad sa akin, atmospheric scientist, no? So, eto, mas general yung knowledge mo about this. Sabi nga ni Erwin kanina, pwede ka doon sa GIS technician or remote sensing experts. Eto naman yung mga trabaho na nagmamapa ka ng mga lugar, no, ng disaster, etc. Pwede ka rin pumasok sa disaster management, no. This is very important sa atin na kailangan natin ng create ng maraming tao na papasok dito sa disaster management kasi we are like, 'di ba, visited by a lot of hazards sa isang taon. So basically kasi ang pinakagusto natin dito is yung goal ng Pilipinas na maging scientific ang lahat ng decisions natin, no. From the national to the LGU, dapat scientifically sound yung mga decisions natin. Dapat anchored and backbone is science. Kasi doon natin makikita that the laws and the laws will be like effective if it is based or backed up by science. Good thing you mentioned, Sir Jerome, no, regarding sa LGU. Kasi last time, if I remember it well, no, siya nga pala, shout out sa mga friends and partners natin from DILG, no. We are actually partners with them. Isa sa mga gusto nilang ipasok, no, dun sa partnership natin in one time, if I remember it well, yung parte sa mga disaster and so on and so forth. Sir, meron bang, sa pagkakaalam ho natin, meron bang law or anything na just like sa mga agriculturists na dapat merong ganon? How about sa mga meteorologists? Meron bang parang ipasok natin ito, dapat merong ganito sa LGU? Yeah. Meron bang ganon? I think yung meron kaming samahan yung mga meteorologists dito sa Pilipinas. Okay. That is the Philippine Meteorological Society or PMS. By the way, pupunta sila dito next week. Oo, so Guest natin sila. Oo, pwede natin sila i-guest dito. Pero yun, yung samahan ng mga meteorologists actually has this one vision na meron sila na by, I think siguro in the near future, 5 to 10 years from now, makapaglagay tayo ng isang meteorologist sa bawat munisipyo. So kasi sa ngayon, 'di ba, ang dami pang kakulangan. We all know that the staff, the personnel are already trained. Pero kung meron tayong isa kada munisipyo na meteorologist na
na magfo-focus doon sa theoretical Yes, no yes. ng meteorology. I think that will be like a very good addition to the LGUs. So isa 'yon sa mga visions, isa 'yon sa mga kagustuhan ng PMS na ma-put up natin dito. So don't worry no kung papasok kayo dito sa sa program na to. Ang daming Pwedeng pwedeng yung pasukan. mapasukan. Ang daming pwedeng mapuntahan. I was actually looking at the video no that we posted. Napakalaki ng engagement niya no. Pero ito, I think I have a copy ng mga parang nawala ata yung copy natin. Pero yung pwedeng pasukan ng mga i-articulate na lang natin, Sir Erwin. Ano ba yung mga possible tracks talaga no? To be more specific about it if you have a copy also. Ay, Nawala ka ng copy? ito, parang meron akong Sige, sir. okay. I think yung mga career paths natin, pwede kang maging meteorologist, climatologist, hydrologist, atmospheric scientist, broadcast meteorologist, so weather forecasters, GIS technician, environmental consultant, disaster risk manager, air quality analyst, and also the university instructor. So pwede ka rin magturo. Kagaya natin. Kagaya nyo. Pwede rin, pwede. So, yun mga kaibigan, no, pagkatandaan ho natin yung mga mag-graduate sa ating BS Meteorology program, you have a lot of career paths na pwede nyong pasukan pagkatapos ho ng inyong kurso, yung programa natin na BS Meteorology. Anyway, magbabalik ko tayo in just a short while and we are asking ang ating mga inimbitahan about the vision that they have no, in so far as the program is concerned. Diri sa aton nga university, sa Iloilo Science and Technology University, and of course, as the sole, no, if I may highlight, as the sole university offering dito sa region ng BS Meteorology program. And of course, titignan din natin yung mga what these guys are looking at, especially in the near future, when we have perhaps our graduates already. Yes. Okay? Pag-uusapan nun natin yung mga kaibigan sa pagbabalik ko, syempre pa, ng ating programa, Hello Is It You Real Talk, dito pa rin syempre sa 585 DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Philippine Standard Time, 50 star minutes after 3. Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa naging disenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhisa. Study Break, ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, tagsa ka Webes. Level Up, ang programa magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sang kalibutan kung sabihin ng ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Biyernes, kanta si Miss Gida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Attention, ESAT University graduating students. The ESAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now.
Real Talk. Time, it's 53 minutes after 3 in the afternoon. Sa gihapon, nagabalik ang inyong programa, Your Wednesday Habit. This is Hello Isat You Real Talk. Kaupod sa gihapon si Heinz and of course ang atong presidente, si Dr. Gabriel M. Salistri Jr. or Sir Gabs. Sa subong, ang atong topiko actually pertains to the offering, the newest offering, program offering of ISAT University. Ito po yung Bachelor of Science in Meteorology. Kasama pa rin siyempre pa ang mga gwapong guests natin. We have Sir Erwin, the coordinator of the Meteorology program, and of course si Sir Jerome, yung ating pong isa sa mga core faculty members ng programa. Ito, pag-usapan natin yung vision po natin, sirs, no, sa programa nating Bachelor of Science in Meteorology. What are we looking at exactly? Yeah, so since sabi nga natin, no, hina-highlight natin kanina that this is actually the first BS Meteorology program in the region, yun yung pinakagusto natin eh. Unang-una kailangan natin matulungan yung region natin. No, kasi yun nga dahil sa kakulangan ng mga meteorologists dito sa Pilipinas, sobrang konti lang ng ng community dito. So one of the visions of this program is to actually like produce competent students or meteorologists that will really help the region in terms of like the disasters, in terms of like understanding all of these hazards, no, para malesen natin yung mga vulnerability natin, malesen natin yung exposure natin. So ako kasi I do believe na kapag alam mo, kapag meron kang alam about sa isang bagay, mas ma-appreciate mo siya. Mas grounded ka at mas may relasyon ka doon sa bagay na yon. So to be able to relate to that, no, mas may sense of community ka. Tama. So I think yun yung isang vision natin na gustong makita. As a rejoinder, Sir Jerome, ano, kasi kung minsan, pag hindi mo naintindihan, parang yung takot, nandun ka agad. Yeah. So ito yung maganda kasi meron tayong ganitong programa and we will be able to complement yung what we have at the moment dito sa region or even in parts of Visayas and Mindanao na hopefully kahit yung mga ganitong bagay pwede nating pag-usapan and there will be more people competent enough to explain yung ano ba yung ganito, yung ganitong condition, yung ganitong weather, no? So it would really help out. Sir, yes sir. Isa kasi yun sa pinakamahirap na gawin ngayon as a scientist, no? Paano kasi kapag scientist ka, you know the technicalities. You know everything, the data, the analysis. Pero paano mo siya ibababa sa community? Yes. Paano mo siya i-explain sa isang tao na hindi masyadong alam kung ano ang nangyayari? So that is, I think, one of also the things that we really want to put in here sa program namin is to how to effectively communicate this science to the people. Kasi sa ngayon, nahihirapan tayo doon. Marami ang nagiging disaster. Marami ang nakikita nating mga disaster sa Pilipinas just because the people are so oblivious or unaware of the things na nangyayari. So I think yun, kapag student ka, ituturo rin namin yun sa'yo, no? Kung paano mo mabibigyang hustisya ang nalalaman mo. Oo. About you, Sir Erwin? Isang vision na rin dito is to complement yung kakulangan ng meteorology sa mga pag-asa stations. Kasi usually, kulang yung expert in terms of meteorologists sa mga pag-asa stations. And not only that, yung nabanggit nga kanina, sir, no, sa DRR, as much as possible, maganda sana kung merong isang meteorologist na representative sa isang LGU. For, syempre, it's also important for decision making and disaster preparedness. Tama. Baka naman in the near future, meron na yan. I think they are now into that kasi nakikita talaga nila yung importansya ng pagkakaroon ng scientific mind and competent enough to really help out, especially sa mga ganong klaseng area, Sir Jerome at saka Sir Erwin. Anyway, I think that actually wraps up yung programa natin ngayong hapon dito sa Hello Isat You Real Talk. At syempre pa, nagpapasalamat tayo sa mga inibita natin, sa mga invited guests natin, yung mga core faculty members of the BS in Meteorology program of Iloilo Science and Technology University, Sir Erwin and Sir Jerome. I'd like to give you the chance kung meron kayong gustong batiin. Alam ko medyo malayo pa yung mga...
Sige, Sir Jerome and Sir Erwin. Wala pa ako masyadong kilala dito sa Iloilo, no? Pero if ever na makarating to sa Bicol, I just want to greet my mom, no? My mama, I miss you. Parating natin. Hahanapin ka namin ng mga makikilala dito sa City of Love, Sir Jerome. Yes. So siguro sa next guesting ko dito, sir, no? Pwede. Meron na akong masya-shoutout. Pwede. Sir Erwin. Okay, binabati ko yung mga co-faculty ko dyan sa Natural Science Department. For sure, nanonood sila ngayon. And also, binabati ko yung langga ko ngayon. Nanonood siya for sure. Yung ano, sir? Yung ano? Ano yun? Langga. Langga. Kita mo. Attorney, batihan mo to, no? Langga. Dinadamay pa natin si Attorney Hope. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat po for joining us in the last 1 hour dito syempre pa sa ating programa. This is actually Hello, Is It You? Real Talk. Bantayan nyo sa sunod yung mga episodes ng ating programa, mga kaibigan. Next week, no, for another Wednesday Habit ng ating mga friendship, yung mga partners natin na nakatutok, that we will be giving you another set of important, relevant discussions and topics na alam namin gusto nyong pakinggan. And if you have any suggestions, we would like to open also yung ating comment section for those who would like to give suggestions sa mga gusto nyong pag-usapan, those who needs clarifications, no, pertaining of course dito ho sa ating institution, Iloilo Science and Technology University. So sa liwat, nagpasalamat din kami sa inyo for joining us. Padamong salamat and see you again in the next episode of our Hello, Is It You? Real Talk. Real Talk. Philippine Standard Time. Philippine Standard Time. It's 4 o'clock in the afternoon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya